Kaugnay pa rin ang nakatakdang rocket launch ng North Korea, nakakalat naman ang Quick Response and Recovery Team sa iba't ibang bahagi ng Bicol. Sila kasi ang naatasang mag-recover sa mga debris sakaling ang may bumagsak mula sa pakakawalang long-range rocket ng North Korea. Mula sa Albay, may news to go si Marisol Abdurrahman. Live, Marisol. Tama yan, kahapon pa nga lang ay nakapreposition na nga sa iba't ibang lugar sa Bicol yung binabanggit nga natin ng Quick Response and Recovery Team. Naulitin natin, ito po yung grupong naatasan na mag-recover sa mga debris kung sakali nga may babagsak dito sa rehiyon. At isa nga sa kanilang naging destinasyon kahapon ay ang Catanduanes. Isa sa mga probinsya na posibleng bagsakan nga ng mga debris kapag lumihis ang direksyon ng rocket ng North Korea sa pagdaan nito sa silangan ng Pilipinas. Bago nito, ipinagmalaki ng Office of Civil Defense ang mga CBRN o ang Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Suit ng Special Rescue Unit ng BFP na kakailanganin sakaling may nuclear material ang rocket. Hindi tulad sa Aurora at Cagayan, dito hindi ipinapatupad ngayong araw ang no-fly, no-fishing at no-sailing zone. Pero sa araw mismo ng rocket launch, alinsunod sa gagawing abiso ng North Korea, ipagbabawal na ang paglalayag. Pero ang balita nga natin sa Pilillo Island sa Quezon ay pinagbawalan na maglayag ang ilang mangingisda kaya kahapon pa lang ay itinabi na nga ng mga bangka ang kanilang mangingisda. Kaugnay pa nga rin yan sa paghahanda ng Bicol Region. Diyan nga sa nakatagdang rocket launch ng North Korea. Makakasama natin ngayon dito live ang Direktor mismo ng Office of Civil Defense. Dito po sa Region 5, si Director Rafi Alejandro. Magandang umaga, Direktor. Unang-unang Kara, hindi na natin ito patatagalin pa kasi mainit-init pa na nasagap natin ang balita na meron tayong natanggap na impormasyon na between 9 to 10 daw Philippine time ang launching ng rocket ng North Korea. Now, we would like to hear that directly from Director Alejandro. Kung totoo nga ba itong impormasyon na ito, Director, na tama po bang na-launch na po itong rocket ng North Korea ngayong umaga? We receive yung information nga, although unconfirmed, na ang plano ng North Korea is to launch it today between 9 and 10 a.m. this morning, Philippine time. So, just the same, naka-ready naman na tayo. We have deployed our QRRTs since yesterday and we have been monitoring yung situation since 6 o'clock this morning. So, as per our advisory kasi, we are supposed to monitor yung launch nila between 6 and 11 a.m. Every morning from 12 April to 16 April. So naka-ready na po tayo. So itong report na natanggap natin na magla-launch between 9 and 10 a.m. today ay minomonitor na natin. We have been in constant contact with our main office and we are monitoring the situation po. Alright. So, Director, kanino ho ba manggagaling ang confirmation if indeed totoo nga po itong report na natanggap po natin ngayong umaga? We will receive official confirmation from our operation center in Camp Aguinaldo. So we are in constant contact with them and we are monitoring the situation po. Alright. Malinaw po yan, Kara, na kahit nga po merong impormasyon na between 9 to 10 Philippine time ngayong umaga, ang isinagawang launching, hindi naman po ito kumpirmado pa ayon po mismo dito sa RDRRMC. Pero, Director, we understand allowed pa rin po ang sailing at saka fishing. Paano ho ang gagawin natin? Kasi we understand, ipapatupad lamang po ito kapag mismong araw na ng launch. Do we have enough time po ba na para masabihan ho ang ating mga mangingisda or anybody po na naglalayag ngayon para enough time for them to go to the shore o pumasok sa kanilang mga bahay para if ever lang po talaga isiguradong wala hong peligro mangyayari sa kanila? Opo. We have enough time kasi based sa ating estimate, once na ma-launch yung missile, we have a window of 4 to 6 hours bago dumating sa atin yung debris. So we have time to communicate sa ating mga LGUs to recall itong mga fishermen natin. And of course, yung mga commercial vessels natin ay in constant contact naman sila with our Philippine Coast Guard. Madali pong maabisuhan sila na isuspend muna yung kanilang operation once na meron tayong confirmed launch po. Alright. Sir, kasi ang Camp Sur, Camp Norte at Catanduanes, ito yung mga nauna lang natin na binabanggit. But we understand, sir, sa inyo pong briefing na isinagawa sa Bicol Watch, kasama na rin po ba sa inyong binabantayan ang Eastern Seaboard? Bakit po, Director?
Although tatlong probinsya ang directly na apektuhan nito, but we are extending our Bicol Watch to other areas kasi we have been receiving information na medyo nabahala din yung mga ibang mamamayan natin or yung mga residents na baka nga makaabot sa kanila. So ito ay part ng ating information dissemination na we should also warn them and inform them properly kung ano yung threat na ito. So we are extending it to other areas para lang ma-appease din sila dito sa situation natin. Alright. The NDRRMC has been advising the public kung wala na rin lang namang importanteng gagawin, stay indoor between or starting today until 16. Kanina rin po narinig natin mismo yung mayor ng Santa Ana, Cagayan advising po sa kanilang constituents na manatili na lamang sa bahay. Dito po ba sa Bicol Region, although we understand, Tara, dito po maapektuhan lamang kung sakali nga na mag-iba ng trajectory o magkaroon ng overshoot sa rocket. Dito po ba, Direktor, ano ho ba ang malinaw natin na babala sa ating mga residente rito? Ang general guidance natin is that kung wala naman talaga importante na lakad, is just stay dito sa mga areas na safe, no? But we are not telling them to stay indoors muna habang wala pong confirmed launch. So we do not want to disrupt yung kanilang normal daily chores dahil lang dito sa threat na ito. But we have enough time to warn them in case na magkaroon na ng actual launch. So among the areas dito sa Pilipinas, the Bicol region is the least na ma-affected sana nitong missile launch. But we are preparing doon sa eventuality na lalampas doon sa target area po. Alright. Everybody hopes na sana nga ay maging perfect ang launch at wala na nga sanang maapektuhan. Nevertheless, if worst come to worst, Director, na talagang magkaroon ng launching at talagang maapektuhan nga ito, paano po tayo nakakasiguro na enough po ang ating men sa field na talagang lahat ho ng mga namamalaot or naglalayag ngayon, kung sakali nga pong tuloy na ang launching ngayon, talagang mararating po ng inyong mga tao sa field at may impormahan na it's about time, kailangan na kayong umalis dyan at you have to secure yourselves. We are confident na we can do that once na meron tayong confirmed launch kasi for the past 3 days ay talagang we have been planning for this, kasama dyan yung ibang agencies, the Philippine Coast Guard, the Marina, the Navy, the Armed Forces of the Philippines, and the DILG. So we are in constant contact with them, sa mga mayors, na we are confident na once na meron tayong confirmed launch, we can relay the information and recall yung ating mga kababayan. Although napakalayo yung or napaka-remote nung chance na makaabot sa atin, but we are not taking any chances as basta may confirmed launch tayo, we will implement our plans. Alright. Director, there's no advisory coming from OCD Region 5 now na magkakaroon nga po ng, ito nga, pinagbabawal ang no sailing. But we understand, meron po yata mga local chief executive na nagpapatupad na rin ng no fishing sa kanilang area. That's true, because we leave it to them kasi ang instruction natin sa kanila is they come up with their own contingency plans para dito sa threat na ito. And we respect their decision kung meron silang decision na ipagbawal na. And I was informed or we have monitored doon sa Camarines Norte na they have suspended operation doon sa Calaguas Island. Doon sa yan yung pinaka-northern part ng Cam Norte na isla na exposed dito sa Bicol. So we respect that decision and it's very good na ma-inform na rin sila kasi napakalayo nung Calaguas na yan and we are very appreciative to the LGUs na very proactive po ang kanilang respond dito sa threat na ito. Okay, we understand yung concern ho natin para to make sure talaga na walang mapapahamak kung sakali nga po taking of the worst case scenario. Pero ngayon, Director, ang concern ngayon is paano naman po ang kabuhayan ng mga, syempre iniingatan nila yung buhay nila, pero meron din pong mga iniisip, may mga pamilyang maguguto, may mga kabuhayang mawawala, na ano na po ba, napag-usapan na po ba ito ng OCD at sa ng mga local chief executive, kung ano ho ang mga contingency plans po na pwedeng gawin po sa mga residente? Ang practice kasi namin dito sa Bicol, once na may disaster, apektado yung mga fishermen, the local government units give subsidy. So I hope they treat this as a disaster event and once meron pong declaration na no sailing, mabigyan din the same assistance doon sa ating mga kababayan.
Alright, Kara, yan na po muna ang latest mula pa rin po dito sa Bicol at patuloy po tayo magmumonitor at aalamin natin ang konfirmasyon mula mismo dito at na manggagaling pa raw sa NDRRMC kung totoo nga ba ang report na ating nasagap ngayong umaga na nag-launch na nga ng rocket ang North Korea between 9 kaninang umaga hanggang 10 sa oras po natin dito sa Pilipinas. Kara. Salamat Marisol Abduraman.